Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Hi guys! For today's vlog, pupunta tayo sa isang hidden gem sa Bulacan, ang Pulong Kabyawan Agricultural Farm! Kung manggagaling kayo sa Metro Manila guys, madali lang puntahan dito gamit yung Waze or Google Maps. Pero heads up lang guys, medyo masikip yung daan pag malapit na kayo sa farm, kaya mag-ingat po kayo. Kapag nakakar kayo, huwag kayong mag-alala kasi meron naman silang parking area. Mula doon, maglalakad lang kayo ng kaunti papasok at habang naglalakad, maramdaman mo agad yung probinsya vibes. May mga palayan sa gilid at sobrang tahimik ng paligid. Para bang instant reset agad sa pagod at ingay ng city life. Pagdating sa entrance, 100 lang yung binayad namin bawat isa. Pero ang regular rate nila para sa adults ay 200. Nakapromo lang sila hanggang August. Honestly, medyo pricey siya para sa entrance fee. Pero iniisip ko na lang kapag may entrance fee, hindi masyadong crowded yung lugar. Mas nakakapag-relax ka talaga. Plus nakakatulong ka rin sa maintenance ng farm at sa local community nila. Pagkapasok pa lang namin, dumiretso na agad kami sa restaurant para umorder ng pagkain. Gutom na kasi kami at hindi talaga kami nag-breakfast. Sinadya talaga namin na dito mag-almusal. At dito ho, medyo naiinis sa sarili ko. Hindi pala naka-record yung camera habang umorder kami. Pero wala talagang makakapigil sa akin na mag-vlog today. Kasi, alam mo yun, inspired ako today mag-vlog. Ang in-order pala namin is yung danggit at longganisa. Kasi yan yung nakikita ko sa TikTok. Kaya gaya lang, ganun. Ito talaga yung klase ng buhay na gusto ko. Yung tahimik na provincial life. Siguro kasi dito rin ako namulat nung bata ko. Kaya gusto kong mag-relax. Talagang naghahanap ako ng mga lugar na ganito. Habang nakaduyan ako, may nakita akong sobrang cute na duck kasama yung mga baby niya. Ang simple pero nakakatuwa panoorin, no? Sakto, pagbalik ko sa table, dumating na rin yung pagkain namin. At perfect timing kasi gutom na talaga ako. At in fairness, masarap yung food nila at freshly cooked talaga siya. At umorder din pala kami ng coffee. At syempre, caramel macchiato pa rin ang in-order ko at latte yung kay Wisha. At pasok yung caramel macchiato nila sa panlasa ko. Yung latte naman, medyo matabang siya para sa panlasa namin kaya humingi kami ng konting sugar. At in fairness, very approachable at mababait yung mga staff nila. At dahil feeling ni Wisha at bibitin siya sa rice, nag-advance order na agad siya ng extra rice. Go! Walang diet today! Habang nagkukwentuhan kami ni Wisha, hindi ko na malayan na sobrang lapit na pala ng manok sa amin. Yun. Hindi talaga guys masarap yung food. Tingnan nyo naman yung plato namin, ubos na ubos. Pagkatapos kumain, naglibot-libot ulit ako. Ito talaga yung lugar na gusto kong puntahan ngayon. Siguro dahil nasa 30s na ako, parang mas hinahanap ko yung tahimik kaysa sa ingay. O baka namimiss ko lang talaga yung probinsya. Kasi tuwing umuwi ako sa amin, sobrang busy talaga ng schedule. Hindi ko rin masyadong naranasan yung pahinga dahil gusto ko rin ilabas at ipasyal yung pamilya ko. Palagi ko kasing naririnig na nakakagala lang sila kapag umuwi ako. At sobrang sarap sa pakiramdam na makita silang masaya. Ang dami ko pang gustong gawin para sa pamilya ko. Marami pa akong pangarap para sa kanila. Hindi ko pa man na ibibigay lahat ngayon dahil may sarili rin akong mga pangangailangan. Pero naniniwala ako sa tamang panahon at tuloy-tuloy na pagsisikap at samahan ng pagdadasal. Pabibigay ko rin ang mga gusto kong ibigay para sa kanila. Habang nagbabike ako, may naalala akong childhood memory. Walang nagturo sa akin magbike nung bata ako. Wala si mama, wala si papa, wala rin yung mga ate ko. Pero gusto ko talagang matuto. Kaya nagsikap akong matutunan mag-isa. At na-realize ko, parang buhay lang din pala. Kapag hindi ka magsisikap, di ka matututo. Kapag hindi mo gagalingan, mahihirapan kang makarating sa gusto mong puntahan. Wait lang. Ano ba tong pinagsasabi ko? Pero parang may sense naman, 'di ba? Pero wait, ibahin na nga natin yung usapan. Pagkatapos magbike, pumunta naman kami sa Balay Pamana, ang heritage house sa loob ng Pulong Kabyawan. Ang Balay Pamana ay bahagi ng kultura at agriculture heritage ng farm. Ang bahay na ito isang reconstructed American period house na inilipat at muling binuo bilang simbolo ng pagpapahalaga sa kasaysayan at kultura ng Bulacan. Nagsisilbi rin itong agricultural museum at heritage attraction na nagpapakita ng traditional na pamumuhay at kasaysayan ng agrikultura sa lugar. Maganda siyang puntahan lalo na kung mahilig kayo sa old houses at Filipino heritage. Pagkatapos naming libutin ng buong lugar, umuwi na rin kami. Medyo mainit na rin kasi magtatanghali na. Mas okay talaga pumunta ng maaga para mas ma-enjoy yung paligid. By the way, open pala sila from 8 a.m. to 6 p.m. Tuesday hanggang Sunday. So,
Babalikan ko ba itong lugar? The answer is yes. Una, masarap yung food. Pangalawa, tahimik yung ambience. Pangatlo, friendly yung staff. Tapos, perfect for slow mornings and nature lovers. Katulad ko. If same tayo ng hanap, try nyo dito sa Pulong Kabyawan Agriculture Farm sa Barangay Inaon, Pulilan, Bulacan. At huwag kalimutang i-check muna yung page nila bago pumunta dahil minsan may kinikater din silang events. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Thank you sa support. Don't forget to like, share, and follow for more travel and food adventure. See you in the next vlog.